Bandang alas 9 ng umaga noong January 18, 2016 sa Washington. Sa pangalawang palapag ng bahay ng pamilya Thorman, si Gabby, ang panganay na anak nila Brenda at Dwayne, ay nakarinig ng malakas na kalabog. Noong una akala niya na baka may nahulog lamang na pinggan sa sahig. Tapos narinig niya si Dwayne na tinawag ang kanyang pangalan. Pagkapasok niya sa kanilang kusina ay nakita niya ang kanyang ina na si Brenda na nakahiga sa sahig malapit sa kanilang dining table. Habang hawak-hawak siya ni Dwayne dahil si Brenda ay may tama ng baril sa kanyang dibdib. Halos 2 milya pa ang layo ng bahay nila mula sa Valley Hospital, kaya mabilis na kumilos ang dalawa at dinala sa sasakyan si Brenda. Si Gabby ang nagmamaneho ng sasakyan samantalang si Dwayne naman ay tumawag sa 911. Sinundan ng Spokane County deputies ang kanilang sasakyan patungong hospital. Pagkarating sa hospital ay sumailalim sa operasyon si Brenda. Pero sa kasamaang palad ay hindi na iligtas si Brenda. Nakita ng pulis si Dwayne sa loob ng hospital na umiiyak at nagwawala. Noong medyo kumalma na si Dwayne, kaagad siyang tinanong ng pulis kung ano ba talaga ang nangyari sa kusina ng kanilang bahay. Nasinagot ni Dwayne na, "Kasalanan ko to, ang tanga ko dahil bigla na lamang pumutok ang baril." 18 years na ang kasal sina Brenda at Dwayne. Si Brenda ay may anak na sa una niyang karelasyon at yun nga ay sina Gabby at Michael. Pero malaki na ang dalawa nung nagkakilala sila. Sila ay nagkakilala habang parehong naninilbihan bilang military police sa Army. Kilala si Brenda bilang trailblazer. Siya ang kauna-unahang babae na sumailalim sa training sa US Army Sniper School. Pagkatapos ng kanyang serbisyo, nagpatuloy pa rin si Brenda sa pagtatrabaho sa veterans. Nag-aral pa si Brenda ng kanyang master's degree at nagsimula magtrabaho bilang counselor ng mga military veterans sa pamamagitan ng Veteran Health Administration. Maraming natulungan ng mga veterano si Brenda para ma-overcome nila ang emotional at mental trauma at para maayos ang kanilang mga buhay. Si Dwayne naman ay ganun din ang piniling career dahil siya nagtrabaho din sa veteran admin. Tinutulungan naman niya ang mga walang bahay na mga veterano para makakuha ng sarili nilang bahay. Bago nangyaring krimen, regaluhan pa ni Dwayne si Brenda ng TL-360 Glock handgun sa kanyang kaarawan. Isang araw bago namatay si Brenda ay pumunta pa sila sa shooting range. Katunayan ang shooting ang pampalipas oras silang mag-asawa at doon lang sila nagkakasundo. Isa din yon sa mga bagay na sa pakiramdam nila ay makakatulong para magkaayos muli sila matapos ang mahabang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Noong January 18, umupo si Dwayne sa kanilang kitchen table para ihanda ang kanyang baril at para linisin din ang baril ni Brenda. Wala naman umanong bala ang mga baril at sinuri pa daw ni Brenda kung may bala nga o wala. Ayon kay Dwayne, kampante siya na ligtas ang baril para linisin. Pero nung sinubukan umano niyang i-click ang gatilyo ay bigla na lamang itong pumutok at tinamaan si Brenda. First time taking her gun out, we were excited. I bought her a gun for her birthday in August. First time you guys went shooting it? Yeah, first time taking it out. It was having problems shooting around, sometimes wouldn't eject, stovepiping sometimes. The gun was stovepiping and jamming? Yeah. How long were you home before the gun went off? 20, 30 minutes. What were you doing just before it went off? I just started to break it down. She came over, she sat in front of me, she started looking on the internet on what's the problem, what's going on with them. I started to take hers apart and it went off. Sinabi ni Dwayne na ang baril ay stovepiping. Ibig sabihin, hindi inilalabas ng baril ang bala matapos niyang maiputok, kaya naiwan ito nakabara sa loob. Ayon kay Dwayne, dinala nila pabalik sa kanilang bahay ang baril na nakabara pa rin ang bala sa loob. Ang nadatna na eksena ng mga pulis sa kusina ay parang eksakto naman sa kung ano mga sinabi ni Dwayne sa kanila. Dahil nasa lamesa pa din ang mga panlinis ng baril at ang baril nila ni Brenda ay nandun din. Ang iPad na sinabi ni Dwayne na gamit niya ay nasa sahig pa. Patuloy sa pagtanong ang mga investigador kay Dwayne. Kaya naman nalaman nila na may problema sa kanilang relasyon ng mag-asawa. Ayon kay Dwayne, napagkasunduan nila ni Brenda na maging open marriage. Ibig sabihin, malayo sila magkaroon ng kanilang relasyon sa labas ng kanilang kasal. At kinumpirma din ni Gabby at Michael na nagkaroon nga ng karelasyon si Dwayne ng ilang taon. At hindi yon itinago ni Dwayne. Ayon pa kay Dwayne, si Brenda ay may kinikita din na lalaki na kasamahan niya sa trabaho. Pero wala umanong problema yon sa kanya dahil yun nga ang kanilang napagkasunduan na wala silang pakialamanan kung sino man ang makarelasyon nila. Ngunit ayon kay Dwayne, hindi niya kilala ang karelasyon ni Brenda.
Ang tanging alam lang niya na kasama niya ito sa trabaho. Base sa obserbasyon ng mga pulis, parang totoo nga na aksidente lamang na nabaril ni Dwayne si Brenda dahil dinala pa nga niya kaagad ang asawa sa hospital at hindi inantay pa na dumating ang ambulance. Tumawag din siya kaagad sa 911 para i-report ang nangyari. Pero hindi sang-ayon si Gabby dahil sinabi niya na may narinig pa siya ng mga ingay at kalabog bago siya tinawag ni Dwayne. At nung nadatna niya ang ina sa ganong sitwasyon ay hindi man lang nagsagawa ng CPR si Dwayne kay Brenda. Si Gabby ay naninilbihan din ng 7 years sa US Air Force at siya pa ang nag-CPR sa ina. Pero inutusan umano siya ni Dwayne na hanapin ang kanyang cellphone para makatawag na sa 911. Matapos mamatay ni Brenda ay kaagad na nakipag-usap si Gabby sa mga pulis para sabihin na malakas ang kanyang kutob na sinadyang barilin ni Dwayne ang kanyang ina at hiniling sa mga pulis na arestuhin kaagad si Dwayne. Pero sa kabila ng hinala ni Gabby, wala namang kinakailang ebidensya ang Spokane County Detectives para kasuhan ang lalaki. Si Dr. Sally Akin ng County Medical Examiner ay determinado na ang bala na pumatay kay Brenda ay direktang tumama sa gitnang bahagi ng kanyang dibdib at sinabi ng doktor na aksidente pagkamatay ni Brenda. Pwede umano niyang sabihin ang pagkamatay ay homicide. Pero ang ginawang assessment umano niya ay nakabase lang din sa impormasyon na nakuha niya mula sa Spokane County Sheriff's Detective na nandoon nung isinagawa ang autopsy. Dahil kinumpirma na nga ng doktor na aksidente nga ang sanhi ng pagkamatay ni Brenda, kaya bumagal naman ang investigasyon. Isang linggo pagkatapos mamatay ni Brenda, isang empleyado ng Veteran Health Administration na chief ng surgery na si Dr. John Marshall, 49 years old, ay nawala. Ang kanyang asawa na si Susan na dating doktor din ay tumawag para i-report na nawawala ang kanyang mister noong umaga ng January 26. May naka-schedule na operation si John ng alas 8 ng umaga pero hindi ito dumating sa hospital. What are you reporting? My husband didn't show up for work today. He's chief of surgery at the VA hospital and they've been looking for him was supposed to start seeing patients at 8. Okay, and what's his last name? Marshall, And his first name? John, And no reason for him to be gone? no. And I called both hospitals. Okay, do you want to list him as a missing person? Yes. Kaagad na nagsimula ang mga pulis na hanapin si John. Mula sa kuha ng mga CCTV footage, pumunta sa YMCA si John bandang 5:30 ng umaga para sa pang-araw-araw na exercise. At iniwan ang kanyang gamit sa locker pero bitbit ang kanyang iPad Nano at headset. Araw-araw na dumadaan si John sa Spokane River, kaya naman sinuri din ng mga pulis ang palibot ng ilog. Nasa parking lot pa ng YMCA ang sasakyan ni John, kaya nag-alala na din ang mga pulis. Katunayan ay hindi lang ang mga pulis ang naghanap kay John, kundi pati na rin si Susan. Naghanap siya ng mga kasama at naghanap din sila sa ilog. Pero inabot na sila ng gabi kaya nagdesisyon na ang mga pulis na tumigil na muna sa paghahanap. Badang alas 9 ng sumunod na araw, isang lalaki mula sa building ng North Coast Life Insurance ay tumawag sa mga pulis na nakakita umano siya ng katawan ng tao sa ilog. Kaagad na pinuntahan ng mga pulis ang nasabing lugar at doon ay nakita nila ang katawan ni John na palutang-lutang sa tabing ilog ng Monroe Street Bridge. Natagpuan ng doktor na kompleto pa ang damit. Ang kanyang jacket ay naka-zipper pa. Ang parehong sapatos at gloves ay nandun din. Ang kanyang katawan ay nakatihaya habang nakalutang. Sa spekulasyon ng mga pulis na maaring nahulog o tumalon mula sa Monroe Street Bridge si John. Kaya naman nag-imbestiga ang mga pulis sa kung anong buhay meron si John dahil sa posibilidad na siya ay nagpakamatay. Si John ay parehong Marine at Army veteran. Habang nagtatrabaho sa South Korea ay nakilala niya at nagpakasal siya kay Susan na isa ring Army surgeon. At doon ay nag-adapt sila ng 2 bata. Taong 2011 ay bumalik sila sa US dahil tinanggap ni John ang trabaho sa Veteran Health Administration Hospital. Sa mga oras na yon ay hindi na nagtrabaho pa si Susan para matuunan niya ng pag-aalaga ang 2 nilang anak. Dumaan din sa problema ang mag-asawang Susan at John lalo na pagdating sa pera at problema din sa kanilang relasyon. Pero ayon kay Susan, nasa proseso sila ng counseling kaya wala silang nakikitang indikasyon na depressed si John. Dagdag pa doon ay hindi rin siya nakita sa kahit saang CCTV na saklaw ang kubuan ng tulay. Kaya sa teorya ng mga pulis na maaring nadula si John at nahulog sa ilog. Pero sa isinagawang autopsy wala namang nakita na indikasyon na siya ay nahulog sa ilog kaya siya nalunod.
Ang nakita na examiner ay ang blunt force trauma sa kanyang dibdib. Pero maaaring nakuha din niya yon matapos niyang mahulog sa tubig at tumama sa malalaking bato ang kanyang dibdib. Kaya sa initial investigation lumalabas na aksidenteng nalunod si John sa ilog at wala silang nakitang foul play. Pero hindi pa tapos sa pag-imbestiga ang mga pulis. Sa loob lamang ng isang linggo ay namatayan ng 2 empleyado ang Veteran Administration, ang kanilang counselor na si Brenda at ang top surgeon nila na si John. Nagkataon lamang ba yun o may kaugnayan ang kanilang pagkamatay? Base sa statements ng mga kasamahan nila sa trabaho, hindi sila sigurado kung magkakilala nga ba sina John at Brenda. Kahit na sa mismong linggong yon ay ililipat na sana si Brenda sa hospital kung saan nagtatrabaho si John. Pero may mga nagsasabi naman na sigurado sila na nag-cross na ang landas ng dalawa. May iba pa nga na nagsasabi na halos araw-araw sila nagkakasalubong sa hallway. At marami din ang nagsasabi na may relasyon ang dalawa. Hindi kumbinsido si Susan na aksidente lamang ang nangyari sa kanyang mister. Kaya naman nag-hire siya ng dating police detective na naging private investigator na si Ted Pulver. Mas masusing pinag-aralan ni Ted ang mga posibleng nangyari kay John. Binalikan niya ang tulay na sinasabi ng mga pulis na maaaring nadulas siya at saka nahulog. Pero walang parte ng tulay na hindi ligtas o maaari kang madulas o mahulog sa tubig. Ang kanyang damit ay malinis din nung nakita siya at ang kanyang iPad Nano at headset ay nasa bulsa pa niya. At hindi inalis ni Ted ang posibilidad na may relasyon nga si John at Brenda. Ayon sa teorya ni Ted, maaring hinarang ng 2 o higit pa na katao si John habang nagja-jogging at dinala muna siya sa ibang lugar dahil alam ng mga suspect na doon maghahanap ang mga pulis sa ilog dahil yun ang kanyang rota araw-araw. Kaya nagantay muna sila ng ilang oras para itapon ang katawan ng doktor sa ilog. Yun din ang paniniwala ni Susan. At bilang doktor, ang kanyang konklusyon ay nakabase din sa autopsy report. Ang blunt force trauma sa kanyang dibdib ay ginawa umano bago siya namatay at hindi matapos niyang mamatay ayon kay Susan. At sa kanyang obserbasyon na military style ang pagpatay kay John. Iniba din umano ang posisyon ng katawan ni John matapos nitong mamatay at inilipat sa ilog. Ipinunto din ni Susan ang nakita niya na pulang linya sa lalamunan ni John na hindi na idokumento sa medical examiner's report. So there's no injury of a fall. He has no internal organ damage. He has no femur fractures. Liver's fine. Ayon kay Susan, ang injuries ni John ay nangyari bago siya namatay at wala siyang sugat na makakapagsabi na nagmula sa ilog. Walang ebidensya si Susan na may relasyon nga si Brenda at John pero naniniwala siya na sa magkasunod na nangyari sa kanila ay malamang may relasyon nga ang dalawa. She was killed on Monday. On Wednesday, John told me that he had a viewing to go to. And I grilled him about it. I said, "Do you know Brenda Thurman?" And he wouldn't look at me. And he said no. And I said, "Why the hell would you go to the viewing of someone you don't know?" And he said, "It's a VA thing." A viewing is very intimate. He felt the need to lie to me. I think that he was having the kind of affair that was any kind of a threat. I know that he felt the need to lie to me about it. Do you think he was having a relationship with another woman, Brenda? Oh, yeah. You think that's what led to your husband's death? Yes. No doubt in my mind. Dahil sa walang formal na police investigation para makuha niya ang hustisya sa namatay na mister, nagdesisyon si Susan na tulungan na lamang si Gabby at Michael para mag-file ng civil case laban kay Dwayne sa pagkamatay ng kanilang ina. Ang civil case ay ang siyang pipigil kay Dwayne na makakuha ng pera mula sa pagkamatay ni Brenda. Kasama na doon ang pension ni Brenda na nagkakahalaga ng $80,000. At ang pinaka-importante ang civil case ay ang siyang tutulak sa mga pulis na muling magsagawa ng mas malalim pa na investigasyon sa kaso ni Brenda. Nagtaka din si Susan bakit hindi nagawang suriin ng mga investigador ang iPad ni Dwayne, ang cellphones nila John at Brenda at kahit na ang kanilang mga work laptop. Dahil sa naunang investigasyon ay wala sila nakitang ebidensya na may relasyon nga si John at Brenda. Hindi binigyan ng importansya ng mga pulis ang kaso ni Brenda. Nung sinuri muli ang baril ni Brenda, nakita ng eksperto sa baril na gumagana ng maayos ang baril at hindi depektibo at hindi totoo na hindi ito naglalabas ng bala pag ipinuputok. Dahil sa pagpupursigi ni Gabby, Michael at sa tulong ni Susan, inaresto si Dwayne at kinasuhan ng manslaughter.
at hindi murder ang ikinaso sa kanya na siyang inaasahan pa naman sana nila. Tumagal lamang ng ilang araw ang trial kasama na doon ang pagpili ng jury. Nagsalita si Dwayne sa korte para ipaliwanag ang nakakakilabot na aksidenteng nangyari. Idinitalya niya ang maling nagawa at hindi pagsunod sa tamang gun safety. Ang jury na kinabibilangan ng 8 babae at 4 na lalaki ay nag-usap-usap ng 2 oras sa unang araw ng kanyang trial. At sa kasunod na trial ay 3 oras sila nag-uusap bago ibigay ang kanilang mga desisyon. At nakita nila na si Dwayne ay guilty sa kasong second-degree manslaughter. Sa pagtukoy ng kanyang sentensya, isinalang-alang ng judge ang kanyang status bilang reserve sheriff's deputy sa kalapit na Lincoln County at ang kanyang career sa military at ang ilang taon niyang pagtatrabaho bilang social worker. Kaya naman si Dwayne ay sinentensyahan lamang ng 5 taon na pagkakakulong. 2 taong pagkakakulong para sa aksidenteng pagbaril kay Brenda at karagdagang 3 taon sa paggamit ng baril. Pero maraming hindi sang-ayon sa naging resulta ng paglilitis at hatol kay Dwayne. Taong 2020, ang kaso naman ng pagkamatay ni John Marshall ay muling sinuri. Wala pa rin sila nakitang ebidensya na nakapag-link sa pagpatay sa dalawa o ebidensya na may relasyon nga sila John at Brenda. Magpahanggang ngayon na hindi pa rin malinaw kung ano nga bang totoong nangyari kay John, kaya hindi rin nabigyan ng hustisya ang kanyang pagkamatay. Noong September 2022, nakalaya na si Dwayne mula sa kulungan. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!